Mainit na sinalubong ng ating mga kababayan si Pangulong Rodrigo Duterte sa Singapore. Sa pagharap ng Pangulo sa nasa 7,000 Pilipino, ibinalita nito ang mga hakbang ng kanyang administrasyon upang linisin ang bansa mula sa katiwalian at ilegal na droga para na rin sa mga susunod na henerasyon. May report si Rocky Ignacio. Napuno ng malakas na hiyawan ng mga Pilipino sa Singapore ang Max Pavilion sa pagdating ni Pangulong Rodrigo Duterte. Umabot sa 7,000 Pilipino ang dumating dito, pinakamalaking pagtitipon ng Filipino community sa iba pang mga dumating na leader ng Pilipinas. Mainit ang naging pagtanggap ng mga Pilipino sa Pangulo at kanyang delegasyon. Formal na ipinakilala sa kanila ng Pangulo ang mga miyembro ng gabinete. Pinakamalakas na hiyawan ng tawagin si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang binigyang mandato ng Pangulo na linisin ang Pilipinas sa operasyon ng ilegal na droga. Sa kanyang pagsasalita, agad tiniyak ng Pangulo na hindi hihinto ang pamahalaan sa paglaban sa ilegal na droga hanggat hindi nakukulong ang pinakahuling drug pusher o drug lord sa bansa. You are into drugs and destroy our youth, the next generation after us. Pag ginawa ninyo yung gunggong at marami ang siraulo, and I would hate it. Look, it can never be a crime to say that I will kill you if you destroy my country. That is a very legitimate statement. Pati sino? Kung sinabi mo, sisirain ko, you deprive us of the next generation of the Filipino, I will destroy you. And when I was mayor, I was already the favorite whipping boy ng human rights. The extrajudicial killing. We are not into it. Hindi kami pumakiwala. Allow the police na paluhurin yung tao tapos tatalian yung kamay sa likod. That's a lot of garbage. Hindi ka police, hindi ka sundalo. Why would you do that? And if you are the police, why would you wrap the body with masking tapes all around until sa ulo? When I took my oath of office, I mentioned 7 generals of the police involved in that. And I told them, you can have the option to resign or else I will go after you. So nagmatigas sila. So I was forced to divorce the name. And even before I became the president of taking, there were already a lot of killings. Marami, if you can review in time. Ibinalita pa rin sa kanila ng Pangulo na walang sasantuhin ang pamahalaan sa mga sangkot sa ilegal na droga pati na rin ang korupsyon. Nakatakda niya si Baking sa pwesto ang ilang mataas na opisyal na umano'y sangkot sa katiwalaan. Patuloy rin anya niyang susuportahan ang mga pulis na tumutupad sa kanilang mga tungkulin. Kaya hanggat hindi anya nakakasuhan at napapatawan ng kaukulang parusa, ituturing itong totoong bersyon ng report ng mga pulis sa likod ng operasyon na nagresulta sa pagkamatay ni Albuera Mayor Rolando Espinosa. Pati yung si Albuera, yung pinatay noon sa jail, kasali, pumunta pa naman sa akin at nagsabi na, Mayor, hindi talaga totoo yan. Huwag ka maniwala. Intriga lang yan sa area sa sabi ko. Do not lie to me. And even the police, pati ang military, huwag ninyo akong bulan. Sabihin mo lang ang totoo kung tulong lang gusto mo, maghanap tayo ng tulong. Pero huwag ninyo akong bulahin. Ayaw ko yan. Kaya sa kabila ng mga batikos, patuloy anya siya magdatrabaho para gawing ligtas ang Pilipinas sa krimen dulot ng ilegal na droga. Kasunod nito, pinasalamatan na rin ng Pangulo ang pamahalaan ng Singapore sa pagtataguyod sa kapakanan ng may 180,000 Pilipino dito. I'd like to thank first the Republic of Singapore for hosting about 100,000 plus Filipinos and giving them the opportunity to work and earn money. And of course, for treating my countrymen
the way you just treat also an ordinary Singaporean citizen. It's almost being equal here. And thank you for the use of the auditorium and nakausap ko si. We had lunch together with the Prime Minister, and I expressed to them our gratitude for and in behalf of our countrymen and the government. Para sa PTV News, Rocky Ignacio, Singapore.